Nandito po si Atty. Manny Luna. Mga volunteer lawyers ito. Nandito rin po ang agent ng bayan. Dito na ay nagpipidback na ang megaphone, ano? Tama ka muna kay Brother Oliver. Mga kababayan, dumadami na po ang pumupunta. Nagsisimula na po ang pagkagising at pagtindig ng sambayan ng Pilipino. Maya-maya po, may mga iba pa magsasalita. Pero bago ang lahat, pakinggan na rin po natin ang boses ng mga manananggol para sa mamamayan, si Atty. Manny Luna. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago ako dumating dito, may panawagan na ako sa ating mga mamamayan na lumabas sa mga kalye, lumabas sa kanilang mga bahay at kondenahin ang korupsyon sa Pilipinas. Umabot na po sa sukdulan ang korupsyon sa gobyerno. Meron po akong alam sa paglaban sa korupsyon dahil ako ang unang nagbuo ng ideya kasama si the late PACC Chairman Dante Neves sa Presidential Anti-Corruption Commission. Isa po ako sa mga unang na-appoint na commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ako po si Commissioner Atty. Manuelito Manny Luna. Ang PACC sa unang araw ng presidency ni Pangulong Marcos Jr. ang unang opisina na inabolis niya. Bakit? Bakit mo i-abolish ang PACC? Merong pinaplano. Kaya ngayon, pilit niyang binubuhay ang sinasabi niyang independent commission. Ano? Pag-aamin ba yan na mali ang ginawa niyang pag-abolish sa PACC? Yan ang tanong ng mga mamayan ng Pilipinas ngayon. Dahil sukdulan na ang korupsyon, bakit sinasabi niya buhayin natin ang PACC? Hindi ba katangahan yan? Kalokohan yan? Diba? Bakit? Cover up yan para sa akin. Pagnaon na sila. Tatakpan nila ang mga mastermind. I-escape rope nila ang mga ibang opisyal, district engineers, at contractor. Hindi natin sinasabi na hindi dapat managot itong mga taong to. Dapat managot sila dahil gumawa sila ng korupsyon at pandarambong. Pero dapat mas napanagot ang mga kongresista at mga senador kung sila ay tiwali. Hindi natin sinasabi na lahat sila ay tiwali. Ang mga tiwaling magpapapas lamang at kongresista ang dapat managot sa pandarambong ng pondo ng bayan. Bakit ang Praypong pilit inimbestiga ng kanilang sarili? Para ano? Congressman Abante, Congressman Ridon, at iba. Anong takay niya dyan? Kundi cover-up. Cover-up! Cover-up! Huwag natin paniwalaan yung Praypong na yan. It's a cover-up. Ayaw nilang imbitahan, for example, si Saldico. Bakit? Si Saldico ang isa sa mga mastermind yung ng kalokohan involving 1.23 trillion pesos na hindi nila pera. Pera po yan ng kampayan. As a former commissioner, I can lead you to the anatomy of corruption sa Pilipinas. Tutulong ako sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Office of the Ombudsman, at sa COA. Ilalabas ko lahat ang bahod nila. Yan po ang pangako ko sa kaumbayan. I am only loyal to the Filipino people.
At bago ako dumating dito, may nalaman po tayong napakalaking balita. Maraming grupo, business groups, at ang Integrated Bar of the Philippines sumusuporta sa taong bayan. Maraming salamat, IBP. Ang IBP nandito sa Ortigas. Kasama na natin ang Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat mga Board of Governors. Maraming salamat National President at mga executive officers and chapters all over the Philippines of my organization, the Integrated Bar of the Philippines. Hindi ko napabayin ang aking speech. Hingi ako ng tulong sa mambayan. Bigyan niyo ako ng informasyon. Hihimayin ko. Ipapasa ko kay Eric Celis at sa mga kasama ko. Ipoportar natin ang baho ng mga kontratista, ng mga mambabatas na tiwali. At gagamitin natin ang batas to the full force of the law against them. Dapat sila makulong. Balik ang pera na ninakaw nila sa ating bayan. Maraming salamat po. Matay sa Torne, Manny Luna, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Isa pa, bayan, bayan, bayan ko. Bayan ko. Di matapos ang laban mo. Di matapos ang laban mo. O gulong magnanakaw. Gobyerno magnanakaw. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. Masigla pa, bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di matapos ang laban mo. Di matapos ang laban mo. Gobyerno magnanakaw. Gobyerno magnanakaw. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. At ngayon, kasama natin ang agent ng bayan. At isa sa mga kinikilalang malakas ang paninindigan upang labanan ang pang-aabuso at pangumurakot sa kaban ng bayan. Walang iba, kasama natin live dito sa EDSA, Alay Ortigas. Walang iba, si agent ng bayan, Agent Morales. Magandang gabi mga kapatid. Sa mga nagdaang araw, tila patuloy tayong nalalansin at naloloko sa pamamagitan ng mga mali-maling naratibo. Nasabi ko ito sapagkat sa takbo ng pangyayari, tila ang mga pinagbibintangan, yung mga lumalabas sa mainstream media, ay pawang mga pipitsugin laban. Patuloy na pinagtatakpan ng Administrasyong Marcos yung kanilang katiwalian, pagbibintang na itinutuon lamang doon sa mga kontratista, sa mga opisyales ng DPWH na sinasabi nilang mga dahilan ng pagkakaroon ng flood control anomaly. Sa galang akin bilang isang criminal investigator, wala po tayong dapat panagutin unang-una si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama na ng Senate President, Speaker ng House of Representatives at kanilang mga kasabwat. Bakit? Itong mga kontratista na ito ay ginagamit lang nila
bilang mga sakripisyan lang. Itong mga kontratista nito ay ginagamit nila bilang mga palitan o conversion ng pera. Proyekto na i-convert sa cash. Paano ito nangyari? Mayroon pong National Expenditure Program ang tanggapan ng ehekutibo at sa pamamagitan ng Department of Budget and Management, ito po yung isinusumite sa Kongreso. Kung mapapansin natin, yung mga deklarasyon ng Secretary ng DPWH, ayon sa kanya, ang kanilang panukala ay nagkakahalaga lamang ng 100 bilyong piso kumulang. Ngunit, nung ito ay na-finalize na at naging batas, yung pondo na kanilang ipinapanukala para sa isinusulong nilang proyekto, lumobo ito at naging 1.2 trillion pesos. Para saan itong pondo na ito? Saan ito gagamitin? Ito po ang isa sa mga katanungan na dapat nating malaman ang kasagutan. 2024 nang magsimula sila na padulugin ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero noong mga panahon na yon, wala silang sapat na pondo upang tustusan ang kanilang plano upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya ang ginawa nila noong nagkaroon ng pag-aaral at pamalangkas doon sa 2025 budget, dito nila ipinasok yung pondong gagamitin para isakatuparan ang pag-i-impeach kay Inday Sara.